So, sa video ko ito, no, share ko sa inyo yung tutorial paano mag-splice, gumawa ng iSplice sa pamamagitan ng Australian method. So, ito kasi yung mga request sa akin, no. So, gumawa daw ako ng Australian. So, okay. So, again, no, yung umpisa ko dito, marking ng I. So, yan talaga yung technique ko, no. Nahilig ako magmarka. So, importante kasi yan dahil sa haba ng ispapasok mo saka yung laki ng I. So, dapat hindi kabitin, hindi rin sobrang haba, no. So, ihiwalay ko ulit yung 4-2, no. So, po, 4-2 ang technique ko rito na ginawa, no. Hahatiin, no. 4 saka 2. So, hanggang dun sa minarkahan, no. And then, ibabalik ulit natin, no. Tulad ng dating gawin natin, no. Kasi ang purpose ko nito, tandaan nyo, no, may purpose yan, bakit hinahati. So, ang purpose ko nito, hati dahil pang-sling. Yan. Pang-sling ang gamit, no. Okay, so ibabalik mo yung 2 sa 4. Yan. So, kaya dapat laging nasa ibabaw yung 2. No. So, last kasi, no, may nag-comments na mas matibay daw 3-3, no. So, sabi ko sa inyo, mayroon namang kanya-kanyang technique. Pero ginawa ko na rin yung 3-3, no. Pinakita ko lang na kaya ko rin yung 3-3, no. Kaya lang, mas madali para sa akin ang 4-2. So, ibabalik mo yung 2 strand sa 4 na strand, no, hanggang nagtagpo yung kanilang dulo doon sa pinaka-gilid niya, no. Yan. So, yung 4, kulang pa yan. Malamang 2 yan. So, sa akin kasi hindi ko sinasagad. Yan. So, kung mapupunan nyo, no, dito sa Australian method, no. So, kung dati dito ako sumusundot from, ang pasok ko ay from left to right. Ngayon, mag-uumpisa tayo from right to left. Yan. Ito yung pagkakaiba ng mga international, Japanese, no? So, yan ang pagkakaiba nila, no? So, susundutin mo siya ng from right to left. Yan. Okay, so titingnan nyo. So, tingnan nyo yung kukunin kong papasukan, no? So, unahin ko, siyempre, yung 2. No? Yan, unahin ko yung 2 ipasok. So, yan. So, nakita nyo, ang sundot ko, pasalungat, no? So, dati, sumusundot ako niyan, pero ang pasok, pasalubong. Hindi, ngayon, hindi. Papunta talaga dun sa left direction ng ipapasok. Ganyan ang Australian. Okay, so ganun pa rin, no, yung maunang strand, yun yung papasok mo. Yan. So 2x2 pa rin ang pasok ko dito. So ito yung Australian na nalalaman ko. So kung mayroon kayong ibang alam na Australian, pa-share para maalaman din namin, no. Yan. Then ikalawang pasok, no, pupunan nyo yun. Doon din ako kukuha. Parang gumagawa tayo ng international din, no? Dalawa-dalawang pasok, no? Ayan. Okay? Kaya lang, pasalubong to, no? Pasalubong. Okay. Ayan, nakakadalawang pasok na tayo na sa lubong, no? So, medyo malambot lang yung materials ko, no? Then, yung 4 naman ang ating ipapasok, no? Ayan, so medyo minsan lang malabo yung marker ko, no? Ayan, medyo malabo-labo yung marker ko. Minsan malabo na lang, hindi lang din marker, pati yung mata, no? Ganun talaga pag nakakaedad na, no? Kaya minsan sa gitna ng splice may makikita kang namimiss na pasok, no? So normal naman yan sa splicing, pero pagkatapos ng isang pasok mo, malalaman mo yan kung i-check mo kasi yan, no? Kung tumama ba yung unang pasok. Kasi pag tinuloy mo na mali yung
pagkakapasok mo, hanggang dulo yan, magiging mali rin yan. No? Okay? So, hoping nasusundan nyo, no? Puro pakaliwa ang sundot nito, no? Wala tong papunta sa tama, pakaliwa nga, no? No, yan. Then, doon naman tayo sa sunod. Yan. Yan. So, nakikita nyo yung pagsusundutan ko, no? Ginuguhitan ko para nakakasunod kayo. Yan, dito sa ginagawa kong Australian, no? Australian method, no? So, ganito talaga siya sundutin. No? So, gumamit ulit ako ng screwdriver kasi maliit lang naman tong wire ko. Halos 8 lang to. 8mm lang. Maliit lang to. Alanganin pag ginamitan mo siya ng marlin spike. No? Alanganin yung kanyang laki. Wala akong maliit na marlin spike. Kaya, pinili ko na lang na gumamit ng screwdriver. No? Yan. So, ang purpose ko lang naman dito para ma-share yung paano siya sundutin, ano yung direction ng pasok. Yan. Kaya nga ginagawa ko, minamarkahan ko bawat sundot ko, no? Para nakakasunod kayo. Okay? So, ang isa lang nakikita ko rito yung pagkakaiba dun sa ginagawa natin na international method, yung direction. Direction lang, yun lang nakikita kong pagkakaiba rito. And siyempre habang nagpapasok ka, since pasalungat yan, yung pinapasok mo, medyo iingat kayo dahil nagkikink siya. No, nagkikink dahil siyempre pasalungat eh. No, kaya nga yung iba, ang ginagawa niyan, tinitwist. So dito, limited lang yung katulong ko pag-splice. Isa lang yung nag-assist. Maganda sana may taga-twist para pag pinasok mo, hindi talaga siya mamimilipit. No, yan. So, ang wire kasi pag mo sa napilipit na yan, nahihirapan bumalik. Okay, so nakaka-5 ng pasok tayo, no? Isa na lang. Yan. So, isang pasok na lang tayo. Yan. Okay? So, pang-6 na to. So, mamaya makikita nyo rin to, no? Yan. So, yun ang sinasabi ko, no? Medyo na-twist. Paghila, medyo pumilipit. No, yun. Nadideform kasi yung wire. Lalo na kung malambot ang wire na yan. Yan, may deformation na. So, ilutin na lang natin sa palo. So, ganun talaga. Minsan, pagka hindi aware yung tagahila mo, nahila niya ng alanganin. So, magtitwist talaga. Okay. Madideform yung ano natin. So, yun. Marka ulit tayo. Then, makikita nyo naman yung minamarkahan ko. Kaya lang, medyo maliit lang to wire ko. Kaya medyo hindi visible, no? Para sa mga malalabo ng mata na tulad ko. Yan. Yun lang ang problema nitong maliit na wire. No, ang kagandahan naman nito, madaling sundutin, no? Pagka maliit na wire. So, nakita nyo ang challenge dito sa Australia, no? Yung direction ng pasok. So, kontra kasi yan sa takbo ng wire mo. Yan, yun ang nagiging, yun ang nauna ko dito, napuna ko, no? Kapag sumusundot ako dito sa Australia, no? And sa totoo lang, malimit kong gawin to, no? Actually, bago ko to senior sa inyo, no, nag-refresh muna ako ng kaunti. So, I choose yung dalawang pasok. No? Meron kasing Australian, isa-isa lang pasok. So, meron din ganun. So, ito, pinili ko dalawahan. Yan. So, parang ganun pa rin yan. Mamaya makikita nyo sa pinakadulo. So, ang resulta niya, para siyang yung international square, no? Kaya lang
Ang naiba lang talaga dito, kung makikita nyo, yung paano siya ipinasok, no? Pasalungat ang pasok, no? Yun lang talaga, wala akong makitang ibang pagkakaiba niya, no? So, siyempre, saka yung diskarte ng pagsundot mo, no? Pero ganun pa rin to, no? BB pa rin to, tuto pa yung sinusundot niya, no? So, parang ganun din yung principle na dati kong tinuturo, no? So, B-shape, no? Yan. And may mga pinanood din ako ng mga nag-vlog ng kanyan. So, medyo iba yung Australia nila, no? Pero ang natutunan ko talaga tong Australian, salungat ang kanyang direction ng pasok, no? So, kaya kung gusto niyo makita ang pagkakaiba nung ginagawa kong to, so tingnan niyo yung mga ginawa kong international square, international round. Sa kabila ang pasok niya, no? Sa kabila ang direction niyan. Yan. So, but sabi ko sa inyo, again, ganun din yan. Parehas lang sila na naiipit, no? Iniipit mo yung isang strand pagkakapasok mo. Ang nagbago lang talaga ay yung direction, no? So, siyempre, kanya-kanya tayo nang natutunan, no? Ito yung nagkataong naturo sa akin. So, malamang may iba rin kayong version, no? So, kaya nga maganda, sinishare nyo rin yung mga version nyo, no? Para makita natin kung ano ba talaga ang pagkakaiba nila, no? And dito ako nasanay sa dalawa-dalawang pasok, no? Yan. So, yan, medyo pinalo ko dahil para mawala yung nag-king kanina. No, yung core niya, yan, pinalupot ko muna doon sa gilid, no? Yan. So, okay. So, medyo bago yung cameraman ko. Nagpalit kasi ako ng cameraman, kaya iba na yung nagsishot ngayon yan. So, tinitraining ko pa to. Wala pa kasi akong mga magagandang gadgets, no? Cellphone lang talaga itong gamit ko. Yan. Sana pagka sinuportahan nyo yung mga video at kumita na. Sa ngayon, ang purpose ko, makapag-share lang tayo. Medyo mawawala ang stress pagkatapos magturo. Yan. So, actually, ini-edit ko tong mga ginagawa ko. O, ginagawa ko to after my work, no? Yan. Tapos ng working hours ko pa itong ko i-edit to. Then, sa editing, dalawa yan, no? Meron ka pang voiceover, meron pang edit ka ng mga text. Yan. So, halos wala kayong makikitang pagkakaiba sa style ng pagpasok, no? Yung pagkakasunod, no? So, papunta lang talaga siya from right to left. Ganun lang yung direction. Saka yan yung pinakita ko nga sa inyo, medyo pag nabigla mong salungat yung direction niya, nagkikink agad siya. And unlike dun talaga sa ginagawa nating una na sinare ko sa inyo, no, with delay, no? With delay yung strand, pag hinila mo, bibihira yung kink, no? Susunod kasi siya. Ito pa kontra, no? Pa kontra. So ito say late, to say. So ipapasok mo siya ng papunta sa pabalik, no? Okay? Yan, kaya medyo hindi maiwasan minsan na deform yung wire. Yan. So malapit na, nakakatatlong pasok na tayo, no? So, papantayin ko lang to, gagawin ko tatlong pasok. And para makita nyo yung kabuuan nitong Australia na to. So, dun sa nag-request, ito na. So, talagang hinintay kong dumating yung wire namin na medyo malambot, no? Yan. So, yan, napasobra naman natang lambot nito. Yan. Okay, so yan, makikita nyo na yung work of art ko na Australian. So, yan, kita nyo ang kanyang forma ng ikot niya. Makikita nyo halos talagang may pagkakaiba talaga dun sa mga unang sinar ko, tulad ng international round, international square, no? Yan. So, kung matigas ang wire nito, ang labas nito is square din, eh. Kaya lang medyo malambot. Pag pinalo mo, sumusunod siya. Hindi siya nagko-courting square. No, pero Australian to, no? Australian ang dating nito.
Yan. So, again, ang pagkakaiba nila, direction ng pasok. No? Pakabila. So, wala akong makitang ibangan niya. Yan, nagtig-tatlo na siya, no? So, tig-tatlo na yung kanyang pasok. Yan. Then, dagdagan ko pa ng mga isa, dalawa, no? Yan. Para makita nyo na medyo mahaba naman ng konti. But yung haba niya, no, yung normal na ilan ba required? So, meron ako nakasama, gusto nila 4-5 pasok. So, sundin lang para walang problema, no? So, kahit gusto nila 6 pa, pwede, di ba? Kaya lang pag mga dumadaan sa mga ship o may dadaan ng part, hindi ka pwedeng damihan ng pasok, no? Kasi sasabit yun. Yun lang ang problema, no? Okay. But the more you tack, the more tacking, the more it became strong, no? So, and sabi ko sa inyo, hindi na tumahugot dahil kanina pa lang, nakita nyo naman yung umpisa pa lang nung nakapasok na siya. Yan, putulin lang natin yung mga laman. Putulan natin tong kanyang nasobra. So, nakita nyo, no? So, malambot kasi yung wire, no? Humihiga pag pinalo mo. Yan, no? Meron akong kaunting kawang. So, medyo time pressure kasi pagka ganitong tutorial, no? Ang hindi ko kasi, ayoko nang masyadong mahaba, no? Pag masyadong mahaba, baka maraming mailagay na komersyal. Hindi, maganda yun pag maraming komersyal, no? Okay, so eto yung Australian method. So again, dun sa nag-request, eto na. Sana na-satisfied kita o kung meron kayong comments. So, ilagay nyo lang dyan. And yung mga actually request to itong ginawa ko na to, no? So, sinabi ko naman na later on gagawin ko. So,